Hello, welcome naman sa isang edisyon ng Dear Te. Hindi ko na po alam kung nung season 2 at nung part na I lost track. And welcome to our apparition edition. It rhymes. Apparition edition dahil nag-trip na naman ako sa laptop at nakita ko lang ay ang mga napaka-relaxing na mga ulap, no? So, hindi po ako apparition, hindi rin po ako inyong guni-guni. Ako po ang inyong palong-palong te, si Kay Brosas. At bago lahat, okay, again, November 12, K-Pac, the Wapak concert sa Music Museum with guests Pooh and John Avila. Maganda po si Pooh kasi pag nagsama kami, ang sarap pakinggan. Pooh, K. So alam nyo na yan. At si John Avila, syempre, talagang ina-expect ka natin na ay wala siyang matitikim sa, wala siyang ano sa akin, hindi, hingle, charos. Hindi, antayin niyo po yan, napakaganda. At merong kaming hinandang Dirte na portion sa napakagandang concert na to. Okay? So, simulan na natin. Ito na yung mga sulat. Unang-una ay galing kay Hanak ng Tinapa. Agad na pangalan. With H, Hanak ng Tinapa. Hindi ko alam kung ginagago na ako minsan ng mga sulat dito. Pero sige, ako po ay 23 years old, binata, pogi, matalino, at conceited. Di naman. Masyado ka naman. Conceited daw siya. Inaamin ko naman po. Yun naman pala. Ang problema ko ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko ngayon. Tapos na ako ng koleyo with honors pa. Conceited nga. Charos. Nakapagtrabaho na ako 3 taon sa isang kumpanya bilang manager. Pero hindi ako naging masaya. Kaya nag-resign ako dito. Iginugol ko ang buong September upang mag-isip at pagnilay-nilay upang masagot ang mga katanungang ito. Subalit wala akong nakitang sagot. Malaki expectation sa akin ng mga gulang, mga kaibigan, mga kilala, lahat. So in short, lahat. Tanga, charos. Ako man ay may gusto ring marating. Subalit sa ngayon ako ay nasa, may ganon, kawalan. Ano kaya maaari kong gawin? Ano kung kaya ang pwede mong masuggest para makita ko ng aking calling? Ayun. Alam mo, nakakatuwa ka, no? Dahil conceited ka, inaamin mo naman, ano pa klase paging conceited? Yan, kasi, conceited ka na, inaamin pang conceited, pinagyayabang mo pa na conceited ka. Diba? Parang double wapak na conceited naman yun. Bago lang mahirap talagang maano ang calling, no? Hanak ng tinapa ka. Oo, mahirap talagang makita. Sabi mo kasi makita ang calling dahil hindi mo ito nakikita. Calling, narinig, bungol ka, baka bungol ka, charos. Di ba ang calling naman, di ba nakikita yan? Kusa lang yan dumarating, hindi yan hinahanap. At hindi naman tayo close, tol, para mag-suggest ako sa iyo kung ano ang pupurso mo. Uulitin ko, sinabi ko dati, kung ano yung passion mo, yun ay purso mo. Hindi ka masaya, baka masyado kang choosy. Alahanin mo, mahirap ang buhay ngayon. At least ikaw nakapagtrabaho ka na. Binigyan ka ng chance. Hindi ka masaya, keme-keme. Ewan ko sa'yo, gusto ka maging masaya. Hindi ko alam. Try mo lahat. Dahil sa ugali mo, pogi ka, binata, at matalino. Mayabang nga lang. Pero kung ikaw talaga magiging mayabang ka for life, ay good luck na lang sa'yo. Pero pagdating sa calling, ay wala. Wala akong hindi tayo close. Natulog ka na ba sa bahay? Charos. Basta, ayun, darating din yan. At sana huwag ka masyadong magyabang, ha? Dahil wala ka naman ngayon pinagayabang pa. Wala ka naman trabaho. Charos uli. Okay, next nating letter ay galing kay Yeya. Yeya. I really want to write you a letter about my problem. Malamang. Charos. And I think you can really help me. Naku, wag po kayo masyadong assuming na maano ko yan, ha? Masagot ko. I just want to ask po if how can I control my husband from drinking? Sensitive issue. I'm really worried about his health and at the same time about our future. He's still finishing college and I'm worried because of this maybe he cannot finish his studies. He can't let go of drinking. I hope you can advise me some tips on things that I can do to control my husband from drinking always. Yeah, I know, syempre, bilang asawa, kaibigan, whoever, pamilya, ano na tayo para para paalala, di ba? Pero, kahit anong gawin mo, kahit bumula ang bibig mo na parang labada, sa kakatalak sa kanya, wala tayong magagawa. Ang tanong dito, ano ba na nangyari? Sinasaktan ka na ba niya? May level na bang ganon? O, ang tawag dito, hindi siya nag-aaral, wala kayong pera, pinangiinom pa din, ibang usapan na yon. So, pinaka-the best niya na kailangan, meron ka ng pasigurong pamilya niya. Kailangan mong sabihin yan sa pamilya nyo dahil I think sila lang makakatulong. Pero nevertheless, ang masasabi ko lang dyan,
ay kung gusto niya wasakin ang bahay alak niya, katawan niya yan, di ba? Sa akin lang, sana wag manakit o walang masasayang na pera. Pero, alam mo yun, hindi mo hawak ang kanyang atay. O, kung gusto niya itong magkaroon ng cirrhosis, ba tawag doon? O, tama. Gusto niyang ito'y maluto ng gin sa pagkainom, ay wala tayong magagawa. Ando na tayo para magpaalala. Pero kung nagiging worse nang nangyayari, kailangan mo sabihin sa pamilya mo o sabihin mo sa pamilya laki, tal, mag-asawa naman kayo. At again, pray. Okay? Ang next nating letter ay galing kay Kring Kring. Kring Kring. Meron kasi akong friend na almost 4 months na kaming magkakilala. Nung unang sobrang sweet pero di ko pinapansin. Tapos nung naglaon, parang shit, taray, nahuhulog na natin loob ko sa kanya. Tapos bla 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 bla, landi-landian. Tapos eto last month lang nainis ako sa akin dahil bigla na lang siya naging cold as ice. Ang treatment. Tapos dahil sobrang inis ko kung ano-ano sinabi ko sa kanya at nasaktan siya. Nag-apologize naman ako. Kaso hanggang ngayon civil na lang yata kami. Ano gagawin ko, te? Gusto ba talaga ano? Ganun ba talaga mga lalaki? Minsan ba talaga pinapaasa ka nila? Tapos bigla, wala na lang. Uulitin ko, kring-kring, na sabi to, huwag tayong asumera. It's galing sa root word na assume or assuming. Baklang-bakla, asumera. Oo, kailangan may confirmation kasi. Hindi porke sweet sa'yo kahit siguro naglalaplapan na kayo, sorry for the term, or holding hands and everything, hengwa, ay mahirap pa din mag-assume kasi marami talaga lalaki, well, babae for that matter, na merong ego trip. Gusto lang talaga nila ng ganun. Yung nagpapaasa. Marami talagang ganyan, te. Kailangan lang tayo maging aware sa mga ganyan. Although hindi talaga dapat maging ganun, pero wala tayong magagawa. Shit sila. Ganun talaga. Nagpapadelicious, ganyan. Hanggat wala siya sabi sa'yo na mag-shota na kayo o mahal ka niya, wala kang pinangahawakan. So, kung nagalit ka, mabuti nga ikaw nasabi mo sa kanya ang gusto mo sabihin. At least, nasabi mo. Siya, wali. 'Di ba? At kung talaga gusto ko niyang gagawa yan ng paraan, pag ayaw niya, ang dami dahilan. Alam mo ng mga lalaki. Kaya, ulitin ko, sinabi ko dati, kung walang napapala, bakit kayo nagtsatsaga? Bow. Okay. Basta okay para sa akin, okay yung nailabas mo. Kahit galit man yun, nagsorry ka naman, di ba? At isasabi mo na gusto mo siya, o ba't gano'n, ganyan, di ba? Yun ang sagot niya. So, I guess, that answered your question. Nagpapadelicious talaga siya. Next question ay galing kay Ira. Ayan, galing kay Ira. At ito, Dear Te, transsexual po ako dati. Transsexual ako ngayon. At dati ako OFW sa Japan. May jowa na ako na di niya alam na bading ako. Oh shit. Tagal na kami, namit ko ng parents, blah, 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 mahal ko siya pero hindi ko kaya amin sa kanya. Totoo. Alam ko masama man loko. Kaso, sa kanya lang ako nakaranas ng toong love. Help me please. Una-una, palong-palo, fucking shit. Nak ng putsang ganda mo, te. Pero ito lang masasabi ko, sino bang ginagago mo? Siya lang? Hindi, di ba? Ikaw din Kasi ikaw naman yung wala talagang totoong matres. Wala ako I have not against people like you. Marami akong kilalang ganyan. Pero sa tingin mo, hanggang kailan niya malalaman yung, hanggang kailan makatago yan? Paano pag bumoto kayo sa level na ina-assume ko, parang di pa kami sa level na gano'n? Hindi ayoko na nauumay akong imagine. Pero karapatan niya yan na malaman, 'di ba? Hindi lang ikaw nagmamahal, baka minamahal ka na rin niya. At talagang ikaw nagsabi na alam mong masama manloko, alam mo palang masama at manloloko ka, ba't ginagawa mo pa rin? Nagiging selfish ka dahil, nagiging unfair ka dahil alam mo naman, pag nangyayalaman totoo, bandang huli, ikaw lang din na makasaktan at nakasakit ka pa rin ng bonggang-bongga. Kaya ikaw bakla ka, babae ka man sa katawan. Pero syempre, kailangan patunayan mo, malay natin, mahalin ka pa rin niya. Pero just be true to yourself bago ka magito sa ibang tao. At kung talagang mahal ka niya, well, ayoko magsalita. Sulatan mo na uli ako. Basta ilang masabi ko, don't be unfair at pareho lang kayo masaktan din. So hanggang dito na lang mga kaibigan ng palum-palo na namang Dear Te, na meron akong surprise. Malapit na may meeting ako sa Sabado. At pasensya na pa sa itsura ko dahil galing ko corporate show, kaya nagnanaknak ko sa ganda. What the fuck? Charos. At meron akong surprise na matuloy. Meron po akong meeting with isa sa mga sikat na website, sikat na mga keme. Basta, abangan nyo yan. Hanggang sa muli, pagpadasal nyo patuloy yun. Hanggang sa muli, ako po si Kay Brohas. Hengwe.
Ay,